Isinusulong naman ng isang mambabatas sa Kamara ang panukalang batas para sa epektibong pagkatuto ng mga mag-aaral na nakasentro sa mas responsive, evidence-based at learner-centered na basic education curriculum. Narito ang report. Kasado na sa second reading ng Kamara ang House Bill No. 5939 o ang panukalang nagbibigay ng mas malawak na kapangyarihan sa Department of Education para pumili ng pinakaangkop na paraan ng pagtuturo sa basic education curriculum. Ayon kay House Committee on Basic Education and Culture Chairperson at Pasig City Lone District Representative Roman Romulo na siyang sponsor ng panukala, layunin nitong alisin ang mandatoryong paggamit ng spiral progression approach at bigyan daan ang mas flexible at epektibong estruktura ng pagtuturo sa mahalagang asignatura tulad ng siyensa at matematika. Sa ilalim kasi ng kasalukuyang Republic Act 10533 o ang The Enhanced Basic Education Act of 2013, nakasaad ang obligadong pamamaraan ng sequencing lessons o aralin sa bawat grade level, partikular sa science at math, bagay na matagal nang kinekwestiyon ng mga guro dahil sa hirap ng pagpapatupad at epekto nito sa pagkatuto at kasanayan ng mga mag-aaral. Section 5G of Republic Act No. 10533 mandates the use of the spiral progression approach in the K-12 curriculum across all subjects. However, the strict imposition of a single teaching approach may not be appropriate for all learning environments. Spiral progression has not improved mastery in science and secondary math subjects and has only led to more repetition, lack of depth, and lack of concentration in learners. Aniya, dahil sa spiral approach, napipilitang mag-ikot sa iba't ibang grade level ang mga guro o magturo ng asignaturang wala sa kanilang expertise. Isang hamon na nagdudulot anila ng kakulangan sa kalidad ng pagtuturo at mastery ng kapwa guro at mga estudyante. Iginiit din ni Romulo na base sa kanilang pag-aaral, hindi napatunayan ng spiral progression na epektibo ito sa pagpapataas ng mastery ng mga mag-aaral. Therefore, what is necessary is a flexible, evidence-based framework that enables the Department of Education to identify and regularly refine the most suitable teaching methods in curriculum design through rigorous evaluation and data-driven analysis. Binigyan din ng mababatas ang kahalagahan ng foundational literacy, gaya ng functional literacy at reading comprehension bago ipatupad ang anumang komplikadong learning approach. Sa pag-usad ng HB 5939 sa second reading, isang hakbang na lang ang kailangan para tuluyan itong maipasa sa Kamara at maisulong ang layunin ng pagkakaroon ng mas responsive, evidence-based at learner-centered na basic education curriculum. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, Zai Chua, Alauna sa Balita, Congress TV.